Makisawsaw tayo mga kapatid nitong mga pagtatalo ng ating mga kapatid rin tungkol kay Duterte. Duterte kasi ang kalaban talaga nila, no? Baka may nagawa rin hindi maganda, no? Pero tingin ko galit kasi wala lang, galit lang. Teka pala, magmamask tayo, ano? Kasi nasa outdoor kasi tayo. Nandito ako sa bahay kubo eh. Dami kasi rito. Mga patay na dahon, yung galing sa damo, sa kahoy, tsaka yung lupa. Allergy ako nito eh. Kaya nakamask tayo, ano. Tsaka ito pagka-outdoor, magmamask talaga tayo. O balik tayo. May nagsasabi, kanina ko lang ito na na si Duterte daw ay maraming kaso. 30,000 yun eh. At isang babae, nangungut siya sa mga DDS. By the way, hindi ako DDS Ano lang ako. Taga Mindanao rin, pero neutral lang ako. Pero siguro kung minsan nahihilig tayo kung saan-saan. Kasi pag neutral ka, pwede kang kaliwa, pwede kang kanan. Ano? Kaya huwag masamain, no? Mga kapatid, kung meron akong mga comment na hindi hihilig sa inyo. Hindi magiging sang-ayon kung ano man yung inyong mga paniniwala, mga ideologies. So, 30,000. Out of 30,000, meron daw 1,200 na talagang concrete na mga ebidensya meron na. Pero ang sabi ng babaeng, sinabi ko na kanina, ang sabi, para daw mag-conclude dito, kasi 900 lang talaga yun talagang masabi nilang, may term silang ginamit, hindi ko na matandaan eh. Kailangan daw sa 900 na yon madagdagan pa. Hindi ko alam kung ito ba'y tama o hindi. Ngayon dito naman sa panig ng mga DDS, ang tanong nila, kung kumpleto naman pala, bakit nangangailangan pa ng ibang mga ebidensya, ng ibang mga statements, ng ibang mga testimony ng ibang tao, lalo na itong PNP. Gusto nila makuhanan ng ang PNP. Sa tingin ko hindi rin tama na ang PNP ay sali ninyo dito. Kung kayo'y mag-i-invite pa, mukhang hindi na talaga tama. Kasi para bang kinulang talaga kayo ng mga testimony, o kaya kung meron kayong testimony, wala talaga itong bigat. Hindi nyo magagamit against kay Duterte. Pananaw ko lang ito, Kaya pareho din, Nung nandito si Duterte sa Pilipinas noon, ang sabi ninyo, hindi talaga masolve ang kanyang kaso, hindi siya mapatawan ng kung ano mang ipapataw kasi nasa Pilipinas. Mahirap maghanap ng ebidensya. Sa tingin ninyo, ito ay nilalakad niya. Ay ngayong nandyan na siya sa ICC, ganun pa rin eh. Akala ko ba smooth lang ito? And quick. Wala din. Inabot na ng 1 taon eh. Kaya kung pag-uusapan natin justice, mabagal talaga. Kahit saan ka. At itong kay Duterte, duda ako nito, bawian na lang ng buhay ang taong ito. Walang mangyari dito. Kaya ang kasalanan nating lahat na mga Pilipino, yung bang ating ibibigay ang ating kababayan sa ibang bansa upang magdusa ito dahil sa ating galit, sa ating hatred na hindi natin maintindihan kung saan nanggaling ito eh. At ako'y unti-unti na talagang naniniwala na ito'y galit dahil hindi ninyo may pagpatuloy na uudlot o baka natakot kayo na hindi na matuloy ang inyong kilusan. Kasi si Duterte, totoo nga naman, marami ding nasawi na mga inosente. At hindi ko sinasabing kasama ito sa collateral damage. Hindi naman gano'n, Kaya lang meron talagang madamay. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin ang madadamay, bakit yung mga bata na kinuha ninyo na magiging members ninyo sa kilusan ninyo na unti-unting na-twist yung kaisipan at nagiging member ng CPP-NPA. Kahit sabihin ninyong hindi kayo member ng CPP-NPA. Kaya lang sa inyong patuloy nagpag-indoctrinate sa patuloy ninyong paglalaro sa kanilang mga puso, ang kanilang mga isip ganun na rin. Nawawala na eh. At sila'y nagamit nyo na ngayon sa mga kilusan ninyo na hanggang sila'y madali na lang kumbinsihin
ng CPP-NPA. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay isang legitimate na talagang tutulong sa ating lipunan, socially, environmentally, kasi ito si Rinico, environment din yung kanyang kanyang misyon, no? Isa sa kanyang misyon. At saka siguro sa economics na rin, sa ating hanap buhay. Kung totoo talaga to, bakit ang dami nanggaling sa inyo nagiging CPP-NPA na? Hindi ko sinasabing kayo mismo ay taga CPP-NPA. Pero kagaya na sinabi ko, yung mga katuruan ninyo, yung inyong pag-uudyok sa mga damdamin ng mga batang ito, unti-unti silang naku-convert na magiging extreme left at madali na lang hilain ng CPP-NPA. Hindi ba kayo makonsensya dyan? Kayo, halimbawa, Rinico, ito si Brosas, si Manuel, Sa tingin nyo ba fair, Pantas ba kayo na yung iba ninyo mga kasamahan ay nahila, namundok na ngayon at kayo ay nandyan sa syudad, Ang sarap ng buhay ninyo, aircon pa yung mga tinutulugan nyo siguro. Pero yung mga nakumbinsi ninyo, o kung hindi nyo nakumbinsi, na-convert ninyo. O kung hindi man ito na-convert, dati na talagang makakaliwa, kailang liberal pa lamang, sila ay full-blown na ngayong makakaliwa. Ngayon, nandun na sa mga kabundukan, ni pagkain, kulang, tinutulugan talagang ang hirap, mahirap na mahirap. At nasasawi pa sa sagupaan. Hindi ba kayo nakukonsensya niyan? O talagang sadyang kayo ay mga sociopath na lamang? O di kaya kayo ang inyong paniniwala na kailangan lang talagang magbuwis ng buhay para sa kilusan o sa mga mithiin ninyo sa gusto ninyong marating. Kaya napakalungkot, napakahirap isipin na ganito ang ating kalagayan ng ating mga kabataan ay masayang lamang dahil sa mga paniniwala na meron kayong magagawang pagbabago sa ating bansa. Isipin na lang natin, ibang bansang mayayaman. Marami din doon discontented, mga sawi, at saka merong hinanakit sa lipunan, sa gobyerno. Kaya lang alam nyo mga kapatid, hindi naman sila mga mahihirap. Hindi naman din sila mayaman, pero angat na angat ang buhay nila kaysa iba. At ang iba, kagaya ninyo na nasa ating kongreso ngayon, na nanggaling sa kahirapan, ngayon may mga pera na kayo. Pero kunwari, ang pinaglalaban ninyo para sa mga mahihirap. Parang irony, parang hindi mo maintindihan. Hypocrisy talaga. Kasi kung tunay talagang kayo ay nakikipaglaban upang maiangat ang buhay, kalagayan ng ating mga kababayan, hindi ganyan ang gagawin nyo na sila ay makonvert. O di kaya sila ay tuluyan na talagang masiraan ng pag-asa sa buhay, kaya sila ay hahawak na lang ng baril. Maawa naman kayo sa inyong kapwa. Pero kung hindi naman kayo maawa, wala din tayong magawa, Ito ay panawagan lamang. Sa tingin natin, wala itong epekto sa inyo, Pero sige lang, Kasi baka naman yung iba ninyong mga kasamahan ay makapag-realize din na ang pinaglalaban ninyo ay tama. Tama yan, pinaglalaban ninyo. Kaya lang, it's either talaga kayo ay konektado ng CPP-NPA o di kaya itong isipin ninyo. Kayo ang nagiging instrumento upang sila ay magiging kasama na at sumusuporta or susuporta sa mga ideology, paniniwala, programa ng CPP-NPA. Na ang kahihinatnan nito, kasi mga bata pa, talagang mapupunta sila sa kawalan. Mawalan ng buhay o kaya wala ng meaning ang buhay, nasayang din or masasayang ang kanilang mga buhay kasi hindi na may-apply kung ano man yung kanila sanang pinaghandaan o pinaghahanda sa kanilang kinabukasan. Ang kalagayan ngayon ng ating bansa ay hindi unique, mga kapatid. Ang ibang bansa, Amerika, ganun din, magulo sila ngayon dahil din sa mga makakaliwa. Kaya darating pa ang isang araw na pagka makakaliwa talaga na ang uupo,
sa ating kongreso, sa ating gobyerno, hintayin natin ang mga pagbabago na, ewan ko, ang tawag ko nito, i-apply nila ang kanilang paniniwala ng social experiment. Mag-i-eksperimento ang mga ito kagaya ng ginawa nila noong unang panahon nang mag-eksperimento sila ng communism, Marxism. Ngayon naman, socialism, experiment din ito na may kahawig din sa Marxism. At hindi lang socialism, mag-i-experiment ang mga taong ito ng mga ideologies na hihilata sa atin backwards. At ito ang LGBTQ at iba pang mga paniniwala na sisira talaga ng isang bansa. Kaya dapat may magsalita at huwag tayong magiging statistics din, at tayo ay magiging isa doon sa mga taong walang ginawa. At ang kasabihang, ang isa daw pinakamatinding kasalanan ng mga righteous, o sabihin na natin hindi righteous, yung may paniniwala ng morality, ng pagpapatuloy, ng pag-unlad, hindi lang material. Pag-uunlad, spiritual, hindi lang din ito. Pag-uunlad, evolutionary. Sa evolution, hindi lang katawang ito, pati na sa kaisipan. Pag wala tayong ginawa upang labanan itong hihila sa atin, backwards instead na forward, wala tayong ginawa, ito ang matinding kasalanang magagawa natin na hindi tayo nakikialam. Kaya makialam tayo pero in a polite at saka diplomatic na kaparaanan. Mapagpalang araw po sa atin lahat.